하나님께서 허락하신 좋은 날씨에 센트럴 루전 리트리트 센터 이너그레이션을 가질 수 있도록 허락하신 것 진심으로 감사드립니다. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil pinagkalooban niya tayo ng ganitong magandang panahon para sa itong inauguration ceremony ng Central Luzon Retreat Center. 특별히 한국에서 송현식 목사님 그리고 괌교회 조성욱 목사님 그리고 가슬레우스 교회 후원교회인 강주 남부교회 김형감 목사님 죄송합니다. 또 선교팀 총 14분이 이렇게 입당식을 축하해 주시기 위해서 오신 것 진심으로 감사드립니다. Lubos na po ako nagpapasalamat kay Pastor Reverend Song Yunshik from Korean Church and Pastor Cho Sang-um from Guam Church and Pastor Kim Hyung-gap and 14 mission team from Gwangju Nambu Church. Sister church po sila ng Castileos Church. 그리고 필리핀 전 교회들, 전도인들, 목사님들, 전사님들, 그리고 형제 자매님들 뜨거운 마음으로 이렇게 참석해 주신 것에 대해서 감사드립니다. Salamat din po sa lahat po ng mga ministers sa Philippine Life for Mission, pati po yung mga kapatiran na dumating dito para sa celebration po ito. Actually, 죄송합니다. 필리핀뿐만 아니라 한국 그리고 괌까지 전 세계적으로 중부루손 수양관 입당식을 축하해 주시기 위해서 오신 것 다시 한번 감사드립니다. So hindi lamang po galing sa Philippine churches, from Korean churches, from Guam churches, salamat po sa inyong pagdalo dito. 그러면 지금부터 중부루손 수양관 건축 현황을 보고드리겠습니다. So i-report ko po sa inyo patungkol sa construction po ng Central Luzon Retreat Center. 센트럴 루전 리트리트 센터는 예수님의 피 위에 정말 귀한 영혼들을 위해서 하나님께서 허락하신 귀한 수양관입니다. Central Luzon Retreat Center po ay ipinakaloob ng Diyos sa ibabaw ng dugo ng Panginoong Jesucristo. 따라서 이 수양관을 통해서 정말 많은 영혼들이 구원받기를 진심으로 간구합니다. Kaya time team na kami nananalangin para mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas po dito sa Retreat Center. 중부루손 하기 수양회를 4번에 걸쳐서 마닐라 권역과 분리해서 수양회를 하게 되었습니다. So nagkaroon po kami ng 4 na batches ng summer retreat ng Central Luzon, hiwalay sa Manila region. 2022년부터 이 거리가 멀고 또 교통비가 많이 들어서 전도하는 데 어려움이 있어서 분리해서 하계 수양회를 하게 되었습니다. Dahil po sa malayo, dahil po sa kalayuhan ng mula sa Manila Central Retreat Center, nagplano po kami ng itong construction. 하지만 분리해서 하계 수양회를 하는 가운데 또 쉽지만은 않았습니다. 여러 가지 어려움들이 있었습니다. So kahit hiwalay na po kami, hindi po ito madaling gawin. 2022년부터 2024년까지 가슬레우스 교회와 그리고 렌탈 보딩 하우스를 이용해서 하계 수양회를 하게 되었습니다. So magmula 2022 hanggang 2024, naidaos po namin ang summer retreat doon sa Castileos Church Building and rental boarding house. 그때는 가슬레우스 교회 대강당 그리고 프론트 야드 그리고 라징 빌딩 세 곳에서 분리해가지고 하계 수양회를 하다 보니까 집중력이 좀 떨어졌습니다. So mahirap po sila mag-focus sa salita ng Diyos dahil separate po yung venue, main session hall and front yard and latching building. 그리고 임대 숙소가 계속 임대료가 올라가서 결국은 2025년도에 초등학교를 임대해서 하계 수양회를 하게 되었습니다. So dahil tumataas po yung rental fee ng latching building, noong 2025 rent muna
nagamit po namin yung rental, yung church school para sa summer retreat launching venue. 그런데 제일 더울 때 학교 수도 공급이 제대로 되지 않아서 3일 동안 샤워를 하지 못한 그런 참석자들도 있었습니다. Ang problema po sa pinakamainit na panahon po yan, pero wala pong tubig kaya sa loob ng 3 araw hindi po sila naligo. 그래서 온 교회가 함께 기도하는 가운데 수영관 부지를 찾기를 시작했습니다. Kaya lahat po ng mga kapatiran po ay nanalangin, naghanap po kami ng lupa para sa retreat center. 이곳을 찾기까지 8번의 땅을 방문을 했습니다. So hanggang matakpuan po namin itong lupa, 8 yung beses ay pinuntahan po namin yung iba't ibang lugar. 교회 임원들과 함께 한 부지를 한 5번에서 7번 방문한 그런 부지도 있었습니다. So kasama po yung mga leaders, minsan bumisita po kami sa isang lupa, kasama po yung mga leaders ay 5 or 6 times. 근데 하나님께서는 더 좋은 수영관 부지를 예비해 두시고 그쪽으로 인도해 주셨습니다. So pero dinala po ng Diyos yung aming lakad hanggang sa dito dahil inihanda po niya mas magandang lugar. 그래서 하나님의 도우심으로 1헥타르 1000스퀘어미터 3,300평 규모의 이 부지를 구입하게 되었습니다. So dahil po sa tulong ng Diyos, nabili po namin itong lupa, 1 hectare, 10,000 square meter. 형제자매님들 경치가 어떻습니까? So kamusta po ba yung view dito, mga brothers and sisters? 옆에 산이 있고 그리고 또 옆에 강이 있고 이 아름다운 수영관 부지를 하나님께서 선물로 주셨습니다. So may bundok, katabi po niya may ilog, ganitong gagandang lupa ay ibinigay ng Diyos sa amin. 그리고 거기가 평지로 이루어져 있습니다. And halos lahat dito ay yung pantay po yung lupa. 가격 또한 저렴하게 구입을 하게 되었습니다. 3.4 밀리언 페소스 약 8,500만 원에 구입을 했습니다. So 3.4 million pesos nabili po namin itong lupa. 그리고 무엇보다도 건축하는 동안에 많은 형제자매님들의 수고와 희생을 통해서 이 수영관이 건축되었습니다. So sa pamamagitan ng maraming sakripisyo ng mga kapatiran, tayo na po itong retreat center. 약 7개월에 거쳐서 공사를 했습니다. Sa loob ng 7 buwan, yung construction. 그리고 먼저 필리핀 전도인들이 먼저 헌금 작정을 하고 그리고 필리핀 교회들이 동참하는 가운데 전체 건축비의 24%를 필리핀 형제 자매님들이 참여를 했습니다. So, yung mga ministers, Philippine ministers po muna, nag-pledge, pati po yung mga kapatiran, kaya total po 24% ng buong expenses, yung gastos sa construction, ay galing po sa Philippines. 그 여러 번 봉사하는 가운데 수고한 형제자매님들도 있고 더 많이 수고한 형제자매님들도 있고 교회 사정이 바쁜 가운데서도 교회 직원들 봉사할 수 있도록 이 보내주신 모든 교회들에게 다시 한번 감사드립니다. So nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran na nag-sacrifice para sa itong gawain, lalo na po yung mga churches na tumulong, isinugo po nila yung kanilang church step sa kabila ng kanilang yung abalahan. 그래서 저는 이 수양관이 지어진 것이 단지 돈으로 지어진 것이 아니라 형제 자매님들의 땀과 희생을 통해서 그리고 많은 귀한 영혼들을 전도하기 위한 귀한 마음으로 지어졌다고 믿습니다. Naniniwala po ako yung retreat center po ito hindi po nangyari, natupad hindi dahil sa pera lamang, kundi sa pamamagitan ng pawis, sacrifice, yung puso po ng mga kapatiran na ma-evangelize. 건축 비용에 대해서 말씀드리겠습니다. I-report ko po yung construction expenses. 토탈 총 35.2 밀리언이 들어갔습니다.
Yung total expenses po ay 35.2 million 예, pesos. 현재까지 8억 8천만 원. 그리고 건축 크기는 크기는 3,150 스퀘어미터 954평입니다. Yung construction area po dito ay 3,150 square meter. 예, 비용은 건축하는데 30.9 밀리언이 들어갔습니다. So 30.9 million pesos ay na gastos sa construction lamang. 예, 보시는 것처럼 메인 빌딩 7개와 그리고 부속동 3개 해서 총 10개의 건물입니다. Yung main building 7, saka yung mga ibang facility building ay 3, kaya bali 10 building. 예, 여기 부속동이라 하면 물탱크, 발전기실 이런 것까지 이제 포함된 겁니다. Yung facility po dito ay katulad po ng mga control, electric generator, saka yung water tank. 그리고 이제 장비 비품 구입하는데 3.9 밀리언이 들어갔습니다. And 3.9 million pesos ay nagastos para sa mga gamit, equipment dito. 제너레이터 2개, 그리고 큰 천장 선풍기 2개, 기타 장비와 비품을 구입했습니다. So, dalawang generator, dalawang malaking ceiling fan. 그리고 부대 비용으로 0.4 밀리언이 소요됐습니다. Yung para sa mga ibang gamit, 400,000 pesos po ay nagastos. 아직까지 마무리가 되지 않은 그런 부분들이 많습니다. 숙소동이 전반적으로 아직 마무리가 되지 않았습니다. Yung latching building po dito ay hindi pa tapos lahat, pati po yung ibang mga yung building hindi pa tapos. 하나님께 정말 감사드리고 또 형제 자매님들께 감사드리는 것은 하계 수양회 때 공사가 마무리 안 된 상태에 많은 먼지가 나는 가운데서도 우리 수양관에서 하계 수양회를 할 수 있다는 그 감사함과 기쁨으로 하계 수양회를 하게 되었습니다. Nagkaraan summer retreat, nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa mga kapatiran kahit hindi pa po tapos yung construction po ito, pero naidaos po namin yung summer retreat sa sarili namin retreat center. 그리고 주변에 소들 그리고 염소 뭐 개들 해가지고 자주 이렇게 수양관에 들어옵니다. 그래서 담장도 좀 설치를 해야 되는 상황입니다. So maraming baka, kambing, aso ay bumibisita po dito madalas. Kaya kailangan din po yung harang, yung pader sa gilid. 그래서 숙소동과 담장 마무리를 위해서 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. Isama po, ipanalangin po ninyo yung para sa matapos yung construction, yung latching building, yung pagtayo ng bakod. 그리고 이 수영관을 통해서 많은 행사들이 올해만 해도 6번 계획이 되어 있습니다. So meron po kaming maraming plano ng gawain dito sa retreat center sa itong taon, 6 na yung gawain. 하계 수양이 2번을 이곳에서 치렀고 So 2 beses summer retreat. 그리고 바이블 리트릿이 계획되어 있습니다. May plano din po kami ng Bible retreat. 그리고 영어들 리트릿, 그리고 뉴 이어 리트릿, 그리고 리저널 미스터스 리트릿이 계획되어 있습니다. Young adult retreat, New Year retreat, regional ministers retreat ay may plano din po dito. 그리고 이치 처치 각 교회들 야외 활동 단합대회를 이곳에서 또 할 예정입니다. May plano rin po yung mga churches na may outdoor fellowship po dito. 그래서 중부루선 교회들뿐만 아니라 다른 지역 교회들도 언제든지 이용하시면 되겠습니다. So hindi lamang po Central Luzon churches, lahat po na open po ito sa lahat ng mga ibang region churches. 끝으로 들어오는 게이트의 그 기둥에 많은 돌을 부착했습니다. So na idikit po namin maraming bato doon sa yung pinaka main gate dito. 그리고 여기 들어오는 중심 도로에 많은 자갈을 깔았습니다. And maraming mga bato din po inilatak po namin sa daan 그리고 dito. 여기 스테이지 앞에 많은 돌을 부착했습니다.
Nakikita niyo po yung mga bato dito sa bandang stage. 왜 그렇게 많은 돌을 이 수영관에 놓았는지 아십니까? Alam niyo po ba kung bakit maraming bato inilagay po namin dito? 많은 돌로 건축이 된 것처럼 많은 영혼들이 구원받아서 정말 하나님의 교회가 더 크고 더 튼튼하게 지어지기를 간절히 원하는 그런 마음으로 준비했습니다. So katulad po ng maraming bato ginamit sa itong retreat center, yung prayer po namin ay maraming kaluluwa, naliligaw na kaluluwa ay madadagdag po dito. 여기까지입니다. 감사합니다. Hanggang dito lang po, maraming salamat po. 복음에 척박한 땅, 육신적으로도 비교적 척박한 필리핀 땅에 전국 곳곳에 교회가 세워지고 또 중부 루손 지역에 더 큰 복음의 역사를 위해서 이렇게 귀한 아름다운 곳에 수양관을 이렇게 보면서 함께 할 수 있어 크게 감사가 됩니다. Sa buong panig po ng bansang Pilipinas na itinatayo po ng Diyos maraming iglesia, lalo na po dito sa Central Luzon region, maraming churches po ay naitayo na. 우리와 함께 하신 하나님의 손길들, 능력들 역사를 또 볼 수 있게 돼서 크게 감사가 됩니다. Nagpapasalamat po ako dahil nakikita po namin yung bunga ng aming sakripisyo na may pagkaisa. 믿음에는 반드시 역사가 나타나도록 되어 있습니다. So lahat po ng mga pananampalataya ay nagpubunga ng gawa. 사랑으로 주님의 사랑으로 수고하는 그 손길을 통해서 하나님은 일하고 계시고 또 능력을 베푸시는 것을 우리는 또 확실히 알 수가 있습니다. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nakikita, kumikilos sa pamamagitan ng pagpapagal ng pag-ibig. 저도 이렇게 우리 한국의 수양관들도 그 세계 곳곳의 수양관들 이렇게 가봤지만은 이런 운치 있고 또 이렇게 산자락 밑에 또 이렇게 맑은 물이 흐르는 강자락 밑에서 이렇게 하는 것은 너무나 좋고 아름답다는 생각이 듭니다. So pumunta po ako sa maraming mga retreat center, hindi lamang sa Korea, sa ibang mga bansa, pero first time ko po nakita ganitong kagandang view sa retreat center. 아마 우리 선교사님들, 우리 또 전도인들, 또 우리 루손 지역, 또 필리핀 전 성도들의 그런 염원과 바람이 또 이런 모습으로 주님이 우리를 통해서 일하신 것을 볼 수 있어서 크게 감사가 됩니다. Ibigay ng Diyos sa inyo ganitong magandang retreat center dahil sa inyong taimtim na hangarin at panalangin para sa gawain ng Diyos. 같이 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 우리 하나님 참으로 고맙고 감사드립니다. Salamat po, Amang Diyos. 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 섭리하신 하나님께서 크신 역사를 우리를 통해서 나타내 주심을 또한 한없이 감사를 드립니다. Salamatin po sa inyong dakilang pagkilos sa amin sa pamamagitan ng mga kapatiran dito. 믿음과 사랑으로 행해진 이 모든 일들을 통해서 주님께만 찬양과 영광이 돌려지기를 간절히 원합니다. Sa iyo lamang po kami nagbibigay ng papuri at pasasalamat dahil sa itong gawa ng pananampalataya. 우리 주님이 오래전에 척박한 필리핀 땅에 교회를 이렇게 예정해 두시고 필리핀 곳곳에 교회를 세워주시고 또 이렇게 힘있게 전도할 수 있는 귀한 자리에 귀한 수양관으로 우리에게 축복해 주심에 감사를 드립니다. Salamat po sa inyong pagtayo ng maraming iglesia dito sa bansang Pilipinas. Salamatin po sa inyong pagkaloob sa amin ng ganitong magandang retreat center. 이 모든 것을 주님의 손, 주님의 사랑에 모든 것을 맡기고 또 주님께 부탁합니다. Ipinakatiwalaan po namin ang lahat ng mga bagay na ito sa inyong makapangyarihan kamay. 이곳을 통해서 중부 루손 지역에 더 힘있게 복음이 전해지고 성도들의 뜨거운 사랑으로 주님께 영광 돌려지는 귀한 장소가 되고 쓰임의 자리가 될 수 있도록 축복해 주옵소서. Nawa sa pamamagitan ng itong retreat, mas maraming naliligaw na kaluluwa sa Central Luzon area ay maligtas at magbibigay po kami ng kaluwalhatian sa inyo. 필리핀 교회들을 통해서 주님의 역사와 주님의 능력을 보게 해주신 아버지께서 우리 믿음의 형제 자매님들 주님의 뜻 앞에 기쁨으로 순종하며 또 연합하고 합심해서
필리핀 지역에 더 힘있게 복음이 전해지고 교회가 세워지기를 간절히 원합니다. Nawa po lahat po ng mga kapatiran dito sa bansang Pilipinas ay mag-sacrifice sumunod na may pagkaisa para sa ebanghelyo at para sa kaluwalhatian ng Diyos. 이 수고의 터위에 우리 서로 사랑하면서 또 기도하면서 힘있게 전도하는 우리 루손 교회 형제자매들이 되고 필리핀 교회 형제자매들이 될 수 있도록 인도해 주옵소서. Sa ibabaw ng itong sakripisyo, nawa lahat po ng makapatiran ay tuloy-tuloy sa gawain ng ebanghelyo at pagmamahal sa bawat isa. 우리 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. 아멘. 먼저 성경을 잠시 보겠습니다. Buksan po natin ang ating Biblia. 데살로니가전서 1장을 보겠습니다. Unang Thessalonica, chapter 1. 데살로니가전서 1장 2절부터 4절까지 같이 한번 읽겠습니다. 데살로니가전서 1장 2절부터 4절까지 같이 한번 읽겠습니다. Unang Thessalonica, chapter 1, magmula verse 2 hanggang verse 4. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 우리가 Nagpapasalamat 너희 무리를 kami lagi 인하여 sa Diyos 항상 dahil sa 하나님께 inyong lahat 감사하고 na 기도할 때 tuwi 너희를 na 말함 binabanggit namin kayo sa 너희의 aming mga 믿음의 panalangin. 역사와 사랑의 Aming inaalala 수고와 sa 우리 주 harapan ng 예수 ating 그리스도에 Diyos 대한 at Ama 소망의 ang 인내를 inyong gawang 우리 mula sa 하나님 아버지 pananampalataya, 앞에서 쉬지 않고 pagpapagal 기억하며 sa pag-ibig 하나님의 at sa 사랑하시고 katatagan ng pag-asa sa ating 너희를 Panginoong 택하심을 Hesukristo. 아노라. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. 저도 개인적으로 감사하게도 구원받고 우리 교회가 성장이 오는 모습을 볼 수 있었고 Sa personally po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nakita ko po kung paano lumago ang iglesia sa atin. 필리핀 교회가 어떻게 복음이 전해지고 어떤 과정들을 통해서 오늘이 이랬는지를 괜찮습니다. 나중에 훗날 쓰임 받을 사람이라서 내비둬도 괜찮은데 네. Gagamitin siya Yeah. ng Diyos sa future. 그래서 필리핀 교회 오늘의 성장의 모습을 이렇게 쭉 볼 수 있었고 알 수 있었던 것에 대해 또한 감사가 되어집니다. Salamatin po sa Diyos dahil nakita ko po kung paano nag-umpisa po yung gawain dito sa Philippines at kung paano nakarating hanggang sa araw na ito. 구원받은 한 사람이 복음을 전함으로 마닐라의 복음의 역사가 시작됐습니다. So, nag-umpisa po yung gawain ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng isang kaluluwa na naligtas doon sa Manila. 마닐라에서 시작한 복음이 필리핀 전 곳곳에 계속 교회가 세워지고 있습니다. Kaya yung Ebanghelyo nag-umpisa sa Manila ay kumalat na po sa buong panig ng bansang Pilipinas. 우리 날마다 생활 속에서 복음의 힘, 복음의 능력, 복음이 주는 결과들을 하나님께서 이렇게 보여주고 계십니다. So araw-araw nakikita po natin kung ano ang bunga, kapangyarihan ng Ebanghelyo, kung ano ang bunga ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. 제가 조금 전에 들었습니다. Narinig ko po kanina. 루손 지역의 복음도 구원받은 어느 자매가 수빅에서 또 전도하게 되고 가정이 구원받게 되고 그 가정 몇 사람을 통해 가지고 벌써 중부 루손 지역에 여러 교회들이 세워지고 오늘 이런 아름다운 모습을 우리가 함께 참여하고 있습니다. Yung gawain ng Ebanghelyo dito sa Luzon ay nagsimula po isang sister na naligtas doon sa Subic. Sa pamamagitan po niya ay nagumpisa po yung Ebanghelyo at dumami na po yung mga iglesia ngayon. 한 사람이 주님의 은혜와 사랑을 깨닫고 그 복음을 전하는 가운데서 하나님께서 어떻게 역사하시고 일하시는 것을 지금도 이렇게 생생하게 보여주고 계십니다. Kaya nakikita po natin ngayon kung ano ang nangyari, kung paano kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng kaligtasan ng isang kaluluwa. 루손 지역 우리 형제자매들 또 필리핀 전 우리 형제자매들 기도하고 또 기쁨으로 참여하고 함께해 주신 결과 앞에 수고 많으셨습니다. 그리고 감사를 드립니다. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa mga kapatiran sa Philippines, lalo sa mga Central Luzon brothers sisters, dahil sa inyong pagsasakripisyo. 그리고 제가 드리고 싶은 이야기가 있습니다.
So, meron po akong isang mensahe na ibibigay ko i-share sa inyo. 오늘의 입당식은 하루의 행사로만 끝나지 않고 오늘에 이르기까지 하나님께서 우리 함께 해주셨고 또 인도하시고 베푸신 은혜에 감사하며 또한 그 은혜에 보답하며 힘있게 복음을 전하겠다는 다짐과 각오의 시간이 또 되리라고 생각을 합니다. Yung inauguration po sa araw na ito, hindi ito isang event lamang ng isang araw. Ito po yung sana maging umpisa ng ating mga bagong resolution, kung paano isusukuli sa lahat ng biyaya ng Panginoon, kung paano ipapahayak natin ang Ebanghelyong ito. 우리 이미 복음의 힘, 복음의 능력을 체험하고 맛보고 경험하고 지금도 보고 있는 저와 여러분 우리 형제 자매들입니다. Nararasan po natin kung gaano kalakas po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo araw-araw. 우리 모두 영혼을 구원하겠다는 굳은 다짐, 각오, 헌신하겠다는 그런 다짐의 시간이 되리라고 생각을 합니다. Kaya sana po sa oras na ito magkaroon po tayo ng resolution at bagong hangarin para sa Ebanghelyo. 또 복음에 합당하게 살겠다는 그런 다짐, 각오의 시간이 되리라고 생각을 합니다. So, sana din po magmula ngayon, mabuhay po tayong lahat na nararapas sa Ebanghelyo. 어제 전도연 수련을 통해 가지고 우리 박공순 목사님께서 오늘까지의 필리핀 복음 역사에 대해서 우리 한번 살펴봤고 그 다음에 이후에 필리핀 지역의 비전, 교회의 비전 또 올해 16,000명이 참석한 수양의 인원이 내년에 2만 명이 되고 또 가까운 시간에 더 힘있게 복음을 전하겠다는 그런 비전 선포 각오도 함께 나눴습니다. Yung nakaraan Ministers Retreat sa Manila Retreat Center, ibinahagi po ni Pastor Pakong Sun yung history ng Philippine Lifer Mission hanggang ngayon. Kung ano ang vision sa hinaharap, yung summer retreat attendance this year ay 16,000. Yung goal po ng summer retreat attendance next year ay 20,000 young people. 필리핀 교회가 가야 될 방향과 또 필리핀 교회가 하나님께 주신 그런 비전들에 같이 모두 참여하고 더 필리핀 교회가 더 크게 성장하고 하나님을 기쁘시게 하는 교회로 루손 중국 교회들 뿐 아니라 전 필리핀 교회가 성장하는 그런 일에 우리 모두가 헌신하고 앞장서고 기도하고 함께 하겠다는 그런 다짐으로 출발하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. Lahat po ng mga iglesia dito sa Central Luzon, pati po lahat ng ibang mga churches ay dapat sumali sa itong vision para sa gawain ng Diyos. Kailangan din po natin mag-sacrifice at time din na manalangin para matupad po yung vision po ito. 방금 읽은 데살로니가전서 1장 다시 한번 확인해 보겠습니다. 2절 보겠습니다. Unang Thessalonica chapter 1 verse 2. 우리가 너희 무리를 인하여 항상 함께 감사하고 기도할 때 너희를 말함은 Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyo dahil sa inyong lahat na tuwi na binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. 대산과 교회 복음을 전하고 대산과 교회가 성장하는 일에 함께했던 바울 또 실라 디모데가 대산과 교회를 보면서 하나님께 항상 감사하고 있다고 그리고 너희를 생각할 때마다 큰 기쁨이 된다라고 나는 대성학 교회 성도들을 위해서 기도할 수밖에 없다고 바울의 고백을 이 짤막한 말씀을 통해서 하고 있습니다. So ito po yung isang maiksik na confession po ni Apostol Pablo, pati po yung Silas, si Timoteo, dahil sila po yung nangaral ng Ebanghelyo doon sa Thessalonica. Kaya lagi po nasa kanilang panalangin ay kasama po yung Thessalonica Church, brothers, sisters. 바울은 1차, 2차 계속되는 그 선교행을 통해서 곳곳에 복음을 전하고 구원받은 성도들로 교회가 세워지고 또 세워지는 과정을 쭉 보고 지금 역사하고 있습니다. Si Apostol Pablo po ay nangaral ng Ebanghelyo sa unang mission trip, sa pangalawang mission trip. Nakita po niya kung paano naitanim ang Ebanghelyo at lumalago ang iglesia. 바울을 통해서 세워진 많은 교회들 중에 특별하게 대상과 교회에 대한 바울의 한없는 감사 또 기도 또 그들을 통해서 얻는 기쁨이 있었습니다. So para sa mga Thessalonica Church brothers sisters, doon po sa puso po ni Apostol Pablo
may lubos na papapasalamat sa Diyos. 왜냐하면 데살로니가 교회는 많은 핍박과 어려움 가운데서 구원을 받고 몇몇이 모여서 교회를 시작하고 있습니다. So dahil yung Thessalonica Church po ay sa una, nung nagumpisa, dumaan po sila sa maraming pag-usik at kahirapan. 그들은 하나님에 대한 분명한 믿음이 있었기 때문에 믿음의 역사에 참여했습니다. Dahil po sa kanilang pananampalataya, ay sumali po sila sa gawain ng pananampalataya. 그들을 통해서 하나님의 믿음의 역사를 사도 바울도 실라 디모데도 보면서 지금 감사하고 있습니다. Kaya nakita po ni Apostol Pablo sila sa Timoteo kung paano kumilos ang Diyos sa pamagitan ng kanilang sakripisyo. 그들은 우리가 구원받게 된 것 또한 먼저 구원받은 분들 사도 바울 많은 믿음의 선진들의 사랑이 있었음을 알고 수고가 있었음을 알았습니다. So nalaman din po ng mga kapatiran na yung kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan din po ng sakripisyo ng unang mga ligtas na Kristiyano katulad ng Apostol Pablo. 그래서 그들은 믿음의 역사에 참여했고 또 먼저 복음을 전해주기 위해서 기도하고 수고하고 그 사랑의 수고를 그들은 알았고 그 수고의 기쁨으로 참여했습니다. Kaya sumali po sila sa gawa mula sa pananampalataya, sumali din po sila sa pagpapagal sa pag-ibig. 또 믿음의 선진들이 가졌던 주님의 재림에 대한 소망을 그들도 품고 주님의 재림 앞에 설 것, 주님의 재림을 기대하면서 힘있게 살았음을 이 짤막한 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. Lumakat po sila ng mabuti sa harapan ng Diyos na may pag-asa na babalik po ang Panginoong Hesukristo. 주님은 피로 사신 교회를 통해서 보기 원하시는 주님의 역사를 데살로니가 교회를 통해서 보여주시고 또 우리로 하여금 이렇게 살기를 바라고 계십니다. Ipinakita po ng Diyos sa atin kung kung paano kumikilos ang Diyos sa iglesia na binili ng dugo ng Panginoon. 중부 루손 지역 교회들을 중심으로 뿐 아니라 필리핀 전 교회가 바로 이 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도의 소망의 인내 속에서 힘있게 사랑하면서 힘있게 전도하기를 주님 바라고 계십니다. Ito po yung panalangin po ng Panginoon para din sa ating lahat, katulad po ng mga Thessalonica Church kapatiran, dapat sumali din po tayo sa gawa ng pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at pag-asa ng pagbalik ng Panginoon. 많은 초대교회 중에 가장 모범적인 데살로니가 교회가 이런 놀라운 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망 인내를 갖고 힘있게 살 수 있었을까? May tanong po tayo, paano po sila maging halimbawa ng ibang mga iglesia sa kanilang panahon? 이 배경에는 중요한 사실이 또 있습니다. Doon po sa likod ng kanilang storya, meron pong isang napakahalagang lesson. 6절에 보면 Verse 6절 6. 한번 읽어보시죠. Verse 6, babasahin ko po. At kayo ay naging tagatulad sa amin na sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapikatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. 데살로니가 교회는 복음을 통해서 구원을 얻었을 뿐 아니라 복음을 전해준 바울, 또 믿음의 선진들의 그 믿음, 그 사랑의 수고를 본받았다고 기록하고 있습니다. Sabi po dito, yung mga Thessalonica Church brothers and sisters, naligtas po sila sa pamamagitan ng Ebanghelyo at tinularan po nila yung magandang halimbawa po ng mga apostles. 자기 생각대로 열심으로 산 것이 아니고 복음을 전해준 믿음의 선진들 바울의 삶을 본받은 삶의 결과가 이런 아름다운 모습으로 성장한 교회의 모습으로 나타났다는 이야기입니다. Hindi po sila nabuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Tumulat po sila sa magandang halimbawa po ng mga apostol katulad po ni Pablo, kaya naging ganito po yung bunga. 우리는 사도 바울의 신앙에 대해서는 잘 압니다. So kilala po natin yung pananampalataya ni Apostol Pablo. 많은 신구약을 통틀어서 많은 믿음의 선진들 중에 가장 아름답게 산 분을 든다라면 많은 분들이 사도 바울을 들리라고 생각합니다. Kung pipili po natin isang mabuting pamumuhayang Kristiyano sa buong Biblia, ay karamihan po dito ay pipili kay Apostol Pablo. 인간적인 얄팍한 지식으로 자기 경험으로 예수 그리스도를 배척한 사도 바울이 구원받고
그 다음에 주님 앞에 설 때까지 삶을 우리는 잘 알고 있습니다. Nalaman po natin, alam natin kung ano po yung kwento po ni Apostol Pablo, kung saan po sila naligtas, kung ano po yung mangyari pagkatapos ng maligtas. 그는 주님을 기쁘시게 하는 일에 온 열정을 다 쏟았습니다. Ibinuhos po niya yung kanyang buong kalakasan para magbigay lugo sa Panginoon. 어떻게 사도 바울이 그렇게 모범적인 삶, 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살 수 있었을까? So paano po Apostol Pablo ay maging magandang halimbawa po sa atin, nagbigay siya ng lugo sa Diyos lamang? 답은 의외로 간단합니다. Napaka-simple po yung sagot dito. 사도 바울이 열심이 아닙니다. Hindi po yan galing sa sigasik ni Apostol 사도 Pablo. 바울의 노력이 아닙니다. Hindi po yan galing sa yung pagpapagal ni Apostol 사도 Pablo. 바울은 고백합니다. 내가 그리스도를 본받은 자 된 것 같이 그리스도가 바울이 그렇게 살 수 있었던 것은 그는 항상 주님을 바라보았습니다. Sinabi po ni Apostol Pablo, ako ay lagi tumingin sa Panginoon, tinularan ko ang Panginoong Hesukristo. 모든 삶의 기준이 모든 삶의 방향이 예수 그리스도였습니다. Sa lahat ng direksyon sa kanyang buhay, sa sentro ng kanyang buhay, lagi si Hesukristo. 많은 핍박, 어려움, 극한 형편에서도 그는 십자가에 달리신 주님을 보았습니다. Sa kabila ng maraming kapikatian, pag-uusig, si Apostol Pablo ay nakatingin lagi kay Panginoong Hesukristo. 주님을 바라보고 주님께 사신 일을 기억하고 주님이 하시는 일을 계속 생각했기 때문에 그는 끝까지 믿음을 따라 힘있게 살 수 있었습니다. Nakatingin po siya lagi sa Panginoon. Alalahanin, hindi niya kalimutan yung kung sino po kung ano ang kapangyarihan ng Panginoon, kaya tuloy-tuloy po siya sa kanyang paglakad. 내가 그리스도를 바라봄으로 그리스도를 본받음으로 그리스도의 발자취를 따라감으로 내가 승리하는 삶을 살 수 있었던 것처럼 Nagtagumpay ako dahil lagi akong tumulat kay Hesukristo. 너희는 나를 본받는 자 되라라고 고린도서 11장이 말씀해 주고 있습니다. Kaya sabi po doon sa unang Korinto chapter 11, tularan mo ako. 바로 데살로니가 교회가 모험적으로 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망이 있는 가운데 살 수 있었던 것은 바울을 믿음의 선진들을 본받았다고 이야기합니다. Tinularan po ng mga kapatiran ng Thessalonica yung buhay po ni Apostle Pablo, kaya sila po ay naging mabunting halimbawa ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. 구원받은 이후의 믿음의 삶도 그냥 내 존대로 열심으로 사는 삶만이 아닙니다. Yung pamumuhay Kristiyano po, hindi pwede sa pamamagitan ng ating sariling sigasik. 주님을 바라보는 삶입니다. Dapat tumingin po tayo sa Panginoon. 주님이 하신 일을 기억하는 삶입니다. Dapat alalahanin po natin ang Panginoon. 주님이 하고 계시는 일에 참여하면서 Dapat sumali po tayo doon sa ginagawa ng Panginoon. 믿음의 역사를 경험하는 삶입니다. Dapat maranasan po natin ang gawa ng pananampalataya. 그들이 바울을 본받음으로 몸으로 산 삶이 또한 갈라디아 교회 주변의 여러 교회에게 본이 되었다라고 8절부터 계속 말씀해 주고 있습니다. Yung magandang halimbawa po ng mga kapatiran ng Thessalonica Church ay naging magandang halimbawa din po sa lahat ng mga iglesia sa Corinto. 8절 한번 Verse 읽어보시죠. 8 po, babasahin ko po. Sapagkat mula sa inyo, umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia, Akaya, kundi sa lahat ng dako, napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng anuman. 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 주변에 여러 교회에 퍼졌다라고 많은 사람을 격동했다라고 많은 교회들을 세운 일에 앞장섰다라고 말씀해 주고 있습니다. Sabi dito, yung balita ng pananampalataya ninyo ay kumala sa lahat ng mga dako sa iglesia. 또 데살로니가 모험적으로 살 수 있었던 것은 2장 13절을 보겠습니다. Meron din pong isa pang dahilan kung bakit sila po ay naging magandang halimbawa. Chapter 2 verse 13, 한번 읽어보시죠. babasahin ko po. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, inyong tinanggap yun hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan. Ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. 바울은 이렇게 고백합니다. 우리가 하나님께 쉬지 않고 감사함.
테살로니가교회를 보면서 쉬지 않고 감사했습니다. Si Apostol Pablo ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga kapatiran ng Thessalonica Church. 테살로니가교회 어떤 모습을 보면서 계속 감사할 수 있었을까? So saan po ba nagpapasalamat siya sa Thessalonica Church? 테살로니가 교회는 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받았다라고 이야기합니다. Nung tinanggap po nila ang salita ng Diyos, hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos. 이 말은 말씀을 쉽게 생각하지 않았다는 이야기합니다. Ano pong ibig sabihin? Hindi po nila hinamag ang salita ng Diyos. 말씀은 그렇지만은 나는 이렇게 생각한다. 이렇지 않았다는 이야기입니다. Hindi po nila sinasabi ng ganito, ganito yung sinasabi ng Biblia, pero ang isip ko ay iba. 하나님이 말씀하셨으면 맞다. Sabi po nila, kung ganito yung sinasabi ng Diyos, ay tama po yan. 하나님 말씀이 진리다, 참이다. 그 말씀의 결과를 소망하면서 순종했다는 이야기입니다. Sumunod po sila sa salita ng Diyos dahil naniniwala po sila ang salita ng Diyos lamang ay katotohanan. 그러므로 그들은 4장 보겠습니다. 4장 9절 보겠습니다. Chapter 4, verse 9. 4장 9절 같이 한번 읽겠습니다. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 형제 Ngunit 사랑에 tungkol sa 관하여 너에게 pag-ibigan 쓸 ng 것이 magkakapatid 없으면 ay hindi 너희가 ninyo 친히 kailangan 하나님의 na 가르침을 kayo 받아 ay sulatan ng 서로 sinuman sapagkat kayo man ay tinuturaan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. 주님을 크게 기뻐하시는 것 크게는 두 가지가 있습니다. So, meron pong dalawang bagay kung saan lubos na nagagalak ang Diyos. 저와 여러분 우리가 구원받은 것처럼 한 사람 한 사람이 구원받을 다는 기뻐하십니다. Kapag naligtas na po isang naliligaw na kaluluwa, ito po yung magiging malaking kagalakan sa Diyos. 또한 하나님을 크게 기뻐하시는 것이 있습니다. Meron din pong isa pang bagay na nagbibigay lubos sa Diyos. 구원받은 그리스도인이 서로 사랑하면서 마음을 같이 하고 연합하고 함께하는 모습을 보면서 주님은 한없이 기뻐하십니다. Kapag yung mga taong ligtas ay nagmamahalan sa bawat isa, so doon po nagagalak po ang Diyos. 그런데 놀랍게 바울은 빌립보 교회를 보면서 형제 사랑에 관하여는 내게 쓸 것이 없다. 더 이상 할 말이 없다. 말이 필요 없다는 이야기입니다. So sinabi po ni Apostol Pablo po dito sa mga kapatiran sa Thessalonica Church ay hindi na kailangan salita pa sa inyo patungkol sa pag-ibig sa kapatiran. 내가 너에게 서로 사랑하라고 말할 필요가 없다는 이야기입니다. Ibig sabihin, hindi na kailangan sabihin pa na magmahalan kayo sa bawat isa. 왜냐하면 너희가 친히 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑했기 때문에 그렇습니다. Dahil nagmamahalan kayo sa bawat isa ayon sa salita ng Diyos. 그래서 정말 모범적인 데살로니가 교회를 통해서 주변에 많은 교회가 붕이 되고 주님을 기쁘시게 했습니다. Kaya sa pamamagitan ng mabuting halimbawa po ng Thessalonica Church, lahat ng ibang mga iglesia po ay nag-encourage. 우리도 정말 성경을 통해서 주님을 바라보고 또 주님이 하신 일을 생각하고 Kaya dapat ganoon din po tayo sa pamamagitan ng Biblia, kailangan po natin pag-isipan ang Diyos kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin. 현재도 우리와 함께 하시면서 일하시고 역사하시고 능력을 베푸신 하나님의 손길들을 경험하면서 Kailangan po natin maranasan kung paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan po natin. 주님의 재림을 소망하는 아름답고 모범적인 교회로 필리핀 교회가 더 성장하기를 바라겠습니다. Kailangan din po natin umasa sa pagpalik po ng Panginoon Jesucristo. Ito po ay sana mangyari sa lahat ng mga Philippine churches. 로마서 8장 28절에도 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자는 합력하여 선을 이룬다라고 말씀하고 있습니다. Sabi po dun sa Roma chapter 8 verse 28, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. 모든 동기가 하나님이 나를 사랑하셨다. Sa lahat ng mga ginagawa po natin, yung pinakamotibo ay pag-ibig ng Diyos. 우리도 주님을 가까이 하고 사랑하면서 So dapat lumapitin po tayo sa Diyos, magmahalan sa Diyos. 사랑이 동기가 되고 말씀이 동기가 되어서 합력할 때
놀라운 역사를 경험하게 됩니다. Yung pag-ibig saka yung salita ng Diyos ay dapat maging motibo sa ating pamumuhay para makita po natin yung bunga. 사람들은 이곳에 건물을 잘 지었다고 쉽게 생각할 수 있습니다. So, yung mga tao po ay tumitingin lamang po sa kagandahan ng gusali po dito. 그러나 그 바탕에는 연합, 함께가 있었습니다. Pero doon po sa pinakailalim ng gusali, may sakripisyo na na sama-sama. 우리도 더 힘있게 복음을 전하자. Dapat ganun din po tayo mang-aral ng ebanghelyo. 내가 살고 있는 이 고향에, 이곳에 더 힘있게 복음을 전하자라는 그런 마음이 연합된 함께 연합이 있었습니다. So nagkaroon po ng pagkaisa po ng kanilang hangarin na evangelize, ibahagi ang ebanghelyo sa mga mahal ko sa buhay sa lugar na ito. 그리고 하나님의 뜻 앞에 순종이 있었습니다. And sumunod po sila sa salita ng Diyos. 교회는 순종으로 이루어진 공동체입니다. So doon po sa iglesia, ito po yung isang komunidad ng pagsunod sa salita ng Diyos. 그리고 우리도 참여하자, 우리도 함께하자, 우리도 기꺼이 희생하자. 헌신, 희생이 또한 있었습니다. And nakasumali po sila sa yung sakripisyo, sumali po sila sa mga pagpapagal sa gawain dito. 사실 우리 박동환 목사님이 얼마나 적극적으로 이곳에 수양회를 필요로 했는지 제가 기억이 참 생생하게 납니다. So hindi ko makalimutan yung puso po ni Pastor Pactongan kung gaano kalaki po yung kanyang yung hangarin para sa retreat center po ito. 사실 한국 교회가 연합해서 그 갈릴리 수양관에 엄청난 숙소동을 현재 짓고 있습니다. Sa ngayon po, sa Korean Retreat Center ay ongoing pa po yung construction ng malaking latching building. 공사 비용만 하더라도 600억 이상이 소요되고 있습니다. Yung construction building ay 600억이면 얼마? 2 billion pesos yung mga construction. 24 billion yung expenses, gastos sa construction ng latching building sa Korean Retreat Center. 한국교회 전체가 참여하고 함께하고 있습니다. So lahat po ng mga Korean churches po ay sumali sa itong 또 gawain. 교회 교회를 후원하는 교회 인천교회도 하고 있는 일들이 많은 일들이 있었습니다. Kaya yung church po namin ay dati, yung Inchurch ay malaki rin po, mabigat din po yung mga contribution para sa gawain ito. 우선 땅 사놓고 좀 더 기다렸다 하기를 바랐습니다. Kaya sa totoo lang po, ang gusto ko, yung iniisip ko dati, ay lupa muna bibili. Saka yung construction ay tsaka na lang. 우리 박동환 목사님 아마 목사님들의 의견이었을 겁니다. 막무가내입니다. Pero siya Pastor Pactongan, hindi po siya umatras. 무조건 해야 됩니다. 지금 아니면 어렵습니다. 지금 이렇게 계속 이렇게 보챘습니다. Kaya nag-insist po siya sa akin, hindi Pastor, dapat ngayon umpisa ng construction, hindi pwede tsaka na lang. 필리핀 교회를 생각하고 필리핀에 이뤄진 영혼들을 생각하는 뜨거운 열정들을 볼 수 있었습니다. Kaya nakita ko po doon yung mga mainit na hangarin po ng mga ministers po dito para sa ebanghelyo. 영혼을 건지고 하는 뜨거운 마음을 외면할 수는 없었습니다. Kaya hindi ko pwede mahamag yung puso po nila o hangarin po nila para sa kaligtasan dito. 예, 그러면 우리 그렇게 하자라고 한국 교회가 해야 될 부분을 참여하게 됐습니다. Kaya sabi ko po sa kanya, sige, mag-umpisa po tayo. Tutulong namin kayo. 아마 필리핀 교회도 우리 선교사님들의 그런 뜨거운 열망과 영혼을 건지기 원하는 그런 열정들의 모습, 또 그런 것들이 오늘에 이르렀고, 또 현지 전도인들도 내 동족들, 내 이웃들 전도하고 하는 뜨거운 마음들, 우리 형제 자매들도 그런 마음으로 함께한 결과가 오늘의 모습이라고 생각을 합니다. Kaya nakikita po natin ngayon yung bunga ng gawain ng Diyos dito sa bansang Pilipinas dahil sa mga passion ng mga missionary, pati po yung mga Filipino ministers, ito po yung nangyayari. 여기까지 오기가 오늘의 이 모습이 So nakarating po tayo sa oras na ito. 쉽지만은 않았습니다. Pero hindi po ito madaling gawin. 그러나 이렇게 오늘의 이 모습,
필리핀 교회 이런 모습을 우리는 보고 있습니다. Pero nakikita po natin ngayon kung ano ang nangyari po dito sa Philippines. 지금까지도 잘해 오셨지만은 So maganda po yung ginawa po ninyo hanggang ngayon, 조금 더 힘내야 되지 않을까. pero gagawin pa po natin. 부지런하게 겨루지 말고 열심을 품고 주를 섬기라는 말씀 앞에 더욱더 뜨겁게 순종하면서 전도하는 일에 힘써야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. So hindi dapat maging tamad po tayo sa gawain ng Ebanghelyo, kailangan po natin maalap na puso para sa gawain ng Diyos. 필리핀 이곳저곳을 다니다 보면 필리핀에 복음 말고는 더 이상 희망이 보이지 않습니다. Habang dumadaan po ako sa mga Pilipin dito, sabi ko sa sarili ay walang pag-asa dito sa Philippines kundi sa Ebanghelyo lamang. 한국도 마찬가지입니다. Ganon din po sa Korea. 미국, 유럽도 마찬가지입니다. Ganon din po sa Amerika saka Europe. 세계 모든 나라 희망이 없습니다. Sa buong mundo, wala pong ibang pag-asa sa kanila. 오직 복음입니다. Yung Ebanghelyo lamang pag-asa nila. 우리는 그 복음을 깨달은 복음을 전하는 사람들입니다. Naunawaan po natin yung Ebanghelyo, ito po yung ating ibinabahagi sa mga mahal natin sa buhay. 이 필리핀 우리 루손 중북교회 형제자매들, 필리핀 교회 형제자매들 수고 많이 하셨습니다. So nagpapasalamat po sa lahat po ng mga Luzon, Central Luzon churches. 여기서 머무르면 안 됩니다. Pero hindi dapat huminto po kayo dito. Hindi dapat kontento po kayo dito. 이 정도로 안주하면 안 됩니다. So hindi dapat umupo tayo dito. 한 분 한 분 깨어서 더 힘있게 살아야 됩니다. So kailangan po bumangon po tayo isa't isa para sa gawain ng Diyos. 오늘 입당식은 그냥 야 참 잘했다, 좋다, 수고했다로 끝나면 안 됩니다. Yung inauguration ceremony po dito ay hindi pwede matapos dito lamang na nagsabi ay maganda yung Gusa Church building. 더 힘있게 복음을 전하겠다는 각오, 다짐. Dapat dito po magkaroon po tayo ng panibagong resolution para sa gawain ng Ebanghelyo. 필리핀 교회가 더 믿음의 역사를 경험하고 사랑의 수 참여하고 소망 인내를 기다리는 그런 아름다운 교회를 성장하는 일에 우리 모두가 앞장서야 되겠습니다. Dapat mauna po tayo sa lahat po ng mga kapatiran para lahat ng mga churches po dito ay sumali sa gawain ng pananampalataya, sakripisyo po ng pag-ibig at pag-asa ng pagbalik ng Panginoon. 마지막으로 하나님의 은혜, 능력, 축복 앞에 감사드립니다. Sa huli po, nagpapasalamat po ako sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. 우리 형제자매님들의 수고에 감사를 드립니다. Nagpapasalamat na po ako sa lahat ng sakripisyo ninyo. 또 우리 강주교회, 강주남북 형제자매님들도 기꺼이 이 당시에 함께 동참하고 기도하고 참여하게 해서 오신 것도 감사가 되어집니다. Salamat din po sa Gwangju Nambu Church na kapatiran dito na sumama dito para sa itong gawain. 또 괌교회에서도 이런 모습 보게 해서 와주셔서 또한 감사가 되어집니다. Salamat din po sa Guam Church, brothers and sisters. 우리 모두 힘냅시다. So, fighting po tayo. 필리핀께 화이팅입니다. Philippine Church, fighting. 네, 감사합니다. 네. 기도는 나중에 있죠. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po, Reverend Song Yun Sik, sa pagbabahagi po ng isang sermon. Ngayon naman po para po ibahagi yung kanya pong pagbati, i-welcome din po natin si Senior Pastor Kim Yongkap. 귀한 말씀 해주신 대선배 송영식 목사님께 감사드립니다. Salamat po kay Pastor Song Yunshik, yung senior pastor namin, sa magandang mensahe. 저는 광주 남부교회를 담임하고 있는 김명갑 목사입니다. So, ako po si Pastor Kim Hyung-gap, in charge ng Gwangju Nambu Church. 작년에 여기 왔을 때는 빈 들이었습니다. So, nung pumunta po kami dito last year, ay ilang lang, lupa lang. 이 아름다운 수양가를 믿음으로 바라보고 진행해 주신 또 우리 필리핀 형제자매들, 그리고 특별히 앞서 일해 주신
박동환 선교사님에게 또 감사를 드립니다. So, nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran na nagsakripisyo sa itong gawain na may pananampalataya, lalo na po si Pastor Pak Tongwan. 그리고 여기에 참여해 주신 모든 형제자매님들 또 국내에 있는 교회들 다 눈물과 기도와 물질로 헌신해 주신 것을 또 하나님은 기억하시고 거기에 대한 상당한 보응으로 하나님 우리에게 주실 것으로 확신합니다. Naniniwala po ako na gagantihan po ng Diyos lahat ng mga luha at sakripisyo, yung panalangin po ng mga kapatiran sa Korea para sa itong gawain. 오늘 우리는 하나님의 거룩하신 섭리 가운데 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 받아서 이 아름다운 수양가를 건축하는 데 사용해 주신 것을 우리는 감사드립니다. Sa araw na ito, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil tayo pong lahat ay ginamit ng Diyos para sa itong dakilang gawain. 이곳 루손 지역에 이런 수양관이 지어진 것은 결코 우연이 아니고 하나님의 계획 속에 되어진 일일 것입니다. Yung pagtatayo po ng itong retreat center sa Central Luzon, hindi po ito na nakataon nangyari. Ito po yung ayon sa plano ng Diyos. 영원전부터 죄인들을 구원하기 위해서 하나님께서 영원한 천국에 이르기를 갈망하시는 하나님의 그 거룩한 손길이 이 수많은 역사의 조각들이 모여져서 지금 오늘 이 수양관을 이루었다고 생각이 됩니다. So mula pa ng walang hanggan, nakaroon po ng plano ng Diyos para sa kaligtasan upang dadalhin po tayo sa kaharian po niya. Yung itong pagtayo ng retreat center ay isang bahagi ng itong plano ng Diyos. 한국과 필리핀은 또 특별한 관계를 맺은 나라라고 볼 수 있습니다. Yung relasyon po ng bansang Korea at Philippines ay napaka-special. 1948년 8월 15일 대한민국 정부가 수립한 지 1년 만인 1949년에 이 동남아 지역의 대한민국 나라의 건립을 가장 빨리 인정한 나라는 이 나라 필리핀입니다. So, nung nag-declare po yung Korea, noong 1984, August 15, yung bansang Philippines po ay pinakaunang bansa ay tumanggap ng aming declaration po ng independence. 그리고 1년 후에 1950년 6월 25일 동족 상잔의 비격인 한국 전쟁에 필리핀에서 7,400명의 병력을 파견하여 대한민국에 건립할 수 있도록 도운 나라가 이 나라 필리핀입니다. And nung nakaroon po ng Korean War, 1950, June 25, yung bansang Philippines po ay nagsugo ng 7,400 na sundalo para sa aming mga Korea. Kaya nakaroon po ng mga, may tayo na po yung Korean, yung bansang nation of Korea. 그들의 희생과 핏방울로 맺어진 두 나라의 인연이 이제 예수 그리스도의 복음의 보혈로 더욱 영적인 인연을 맺게 되었습니다. Kaya ganun po yung nakumpisa po yung mabuting relation po ng itong dalawang bansa sa pamamagitan ng sakripisyo po ng mga Pilipino. Ngayon po ay nakarating po tayo ng ganitong mga relation sa pamamagitan ng Ebanghelyo at kaligtasan. 예루살렘에서 시작된 복음이 극동의 끝자락 대한민국에 뿌리를 내렸고 그 복음이 이제 필리핀에 전파되어 이곳에 주님의 몸된 교회가 탄생하게 되었습니다. Yung Ebanghelyo po ay nag-umpisa po doon sa Jerusalem, ay nakarating sa yung pinakadulong bansa Korea. Ngayon po ay dumating po dito sa Philippines. 1998년 한 가정의 구원으로 이제 2026년에는 21명의 선교사가 파송되었고 전국에 108개의 아름다운 교회가 세워지게 되었습니다. Yung gawain ng Ebanghelyo po sa bansang Pilipinas ay nag-umpisa po noong 1998 sa pamamagitan ng kaligtasan ng isang family. Pero ngayon po, yung missionary ay 21, yung churches po dito ay 108 churches. 그러나 필리핀 나라에 비해서는 아직까지 우리는 만족해서는 안 될 것으로 생각됩니다. Pero sa tingin ko po, hindi pa tayo dapat kontento sa ganitong kalagayan. 필리핀은 지구에서 약 7,600개의 섬을 가진 나라입니다. Yung sa bansang Pilipinas, yung island ay 7,600.
그 중에 사람이 살고 있는 섬이 880개의 섬을 가지고 있습니다. Pero yung tao po ay nakatira sa 880 na island. 세계에서는 14번째로 약 1억 1,600만 명의 인구가 살고 있는 나라입니다. Yung population po ng Philippines ay 11,000 ay 600 population. Ito po yung mga pang 14 sa yung population sa buong mundo. 그러나 이곳 루손 지역에 필리핀의 5분의 2가 살고 있는 약 5천만 이상이 살고 있습니다. Pero dito po sa Luzon area, yung 50 million na population po dito sa Central Luzon. 루손 수양강 건축은 이제 시작에 불과합니다. Yung itong retreat center po, construction po ng retreat center ay pasimula lamang po ng malaking gawain. 지금까지 잘해 주셨지만은 앞으로 어떤 마음으로 어떻게 희생하고 열심히 뛰느냐에 따라서 많은 영혼을 건질 수도 있고 이를 줄 수도 있습니다. Mabuti po yung maganda po yung mga takbo po ninyo hanggang ngayon. Pero nakadepende po sa ating takbo, sa darating na panahon, maaari po maraming tao ay maligtas, maaari po maraming tao mapapahamak. 주님 오실 날이 너무나도 가까운 시대에 살고 있습니다. Sa ating panahon, malapit na po yung pagbalik ng Panginoon. 주님은 저 산 꼭대기에서 뿌린 점에서 기다리면서 우리를 조금 더 달리라고 기다리고 있습니다. Ang Panginoon po ay naghihintay po doon sa yung finish line na naghihintay sa atin. 우리는 지금까지 평지를 달렸습니다. Sa ngayon po, yung takbo po natin ay nasa pantay na lupa. 이제 주님이 오르막을 올라오라고 계속 소리치고 있습니다. Sumisigaw po ang Panginoon sa atin, paakyat ka dito sa bundok. 오르막을 뛴다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. Yung takbo sa pag-akyat, yung takbo sa yung patarik ay hindi po madaling gawin. 주님이 십자가를 지고 꼴이 난 지점에서 주님이 기다리고 있습니다. Ang Panginoon po ay naghihintay po doon sa dulo ng ating dinadaanan. 이곳에 이뤄진 수많은 영혼들을 향해서 우리가 이 복음을 가지고 이뤄진 알곡들을 채우는데 최선을 다하는 우리 루손 지역의 또 필리핀 지역의 형제자매들 되시기를 바랍니다. So dapat gawin po natin lahat yung kaya nating gawin dito sa Luzon para maligtas po maraming kaluluwa. 오늘 참석하신 여러분들에게 하나님의 축복이 있기를 바랍니다. So lahat po ng mga dumalo sa ngayon ay pagpapalain ng Diyos. 자, 이 모든 것은 하나님께 영광을 돌립니다. Sa Diyos lamang po nagbibigay ng lahat ng kaluwalhatian. 감사합니다. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pastor Kim Yonggap at Pastor Chagite para po sa pagsasalin ng mensahe. Ngayon naman po, papanoorin po natin yung isang video clip na inihanda po ng media team kung saan makikita po natin yung pasimula ng ating pong preparation ng ating pong retreat center. So, sa ating pong screen, panoorin po natin. Tingnan natin ang mundong ating ginagalawan ngayon. Napapaligiran ito ng gulo, takot at kalituhan. Mayroong puot na humahati sa mga tao, kasamaan na laganap at maraming kaluluwang naliligaw at walang kapayapaan. Saan man tumingin, may lungkot, pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi tumahimik ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sa loob ng maraming taon, tayo ay nagtipon-tipon sa iba't ibang lugar na kanyang ipinahintulot. Sa mga paupahan, paaralan, at kung saan man may espasyo, upang dalhin ang liwanag ng kanyang salita. At sa kanyang sariling panahon, tinupad niya ang kanyang pangako. Narito na ang Central Luzon Retreat Center. Isang tahanang itinayo, hindi lamang ng mga kamay ng tao, kundi ng kapangyarihan ng Diyos, upang maging kanlungan sa gitna ng magulong sanlibutan. Ang
Ang lugar na ito ay itinalaga bilang tahanan ng kaligtasan. Gaya ng sinabi ng Biblia, narito ang kanlungan para sa mga naliligaw, pagpapagaling para sa mga sugatan, at liwanag para sa mga nasa kadiliman. Dati, tayo ay mga manlalakbay lamang. Ngunit ngayon, binigyan tayo ng Panginoon ng sariling bakuran upang mas marami pang kaluluwa ang makilala ang katotohanan. Ito ay patunay na hindi niya pinababayaan ang gawain ng kanyang mga kamay. Ang retreat center na ito ay may isang dakilang layunin, maging instrumento ng Panginoon upang iligtas ang mga naliligaw na kaluluwa, magturo ng salita ng Diyos, at ipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong rehiyon ng Gitnang Luzon. Kung paanong ang lumang tipan ay mayroong templo para sa pagsamba, ngayon ay mayroon na tayong tahanan kung saan ang Panginoon ay nananahan kasama natin. Ang bawat pader, bawat haligi at bawat sulok ng lugar na ito ay nagpapatotoo sa kabutihan ng ating Diyos. Mula sa pagtitipon sa iba't ibang dako, ngayon ay mayroon na tayong tiyak na tahanan. Ang luwalhati ay ibabalik lamang sa Panginoon. Naway sa lugar na ito, libo-libong kaluluwa ang matagpuan ng daan patungo sa Kanya. Isang dakilang biyaya ito para sa buong rehiyon. Simula ngayon, lahat ng iglesia mula sa Gitnang Luzon ay gagamitin ang dakilang retreat center na ito. Ito ang magiging sentro ng ating pagtitipon, pagsamba, pagtuturo ng salita ng Diyos, at pagsasagawa ng gawaing pang-ebanghelismo. Wala nang paglilipat-lipat sa iba't ibang dako. Mayroon na tayong matatag at nakatalagang lugar kung saan tayo ay magkakaisa bilang isang pamilya ng Diyos. Dito tayo magpapatibay ng pananampalataya. Dito tayo maghahanda upang iligtas pa ang mas maraming naliligaw na kaluluwa mula sa kadiliman ng sanlibutan. Ang Central Luzon Retreat Center ay tanda ng pag-asa. Liwanag sa gitna ng kaguluhan at ligtas na tahanan para sa lahat ng hinahanap ang kaligtasan. Ngayon naman po, tatawagan ko po yung choir ng Central Luzon kung saan naghanda po sila ng 2 awitin para po sa atin ngayon. Choir.
po. Maraming salamat po sa special praise na inihanda ng atin pong Central Luzon Choir. Ngayon naman po para po sa closing remarks, welcome po nating lahat si atin pong Senior Pastor Park Hongsun. Magandang tanghali po sa inyo lahat. 안녕하세요, 여러분. Gutom na po ba kayo? 배고프신가요? 네, 가능한 한 바로 마치도록 하겠습니다. Tatapusin ko po agad. 먼저 오늘 이렇게 중부로선 수양관 입당식을 갖게 해주신 주님께 감사드립니다. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ibinigay niya sa atin ganitong inauguration ceremony sa Central Luzon. 오늘 중부로선 수양관 입당식을 통해 이제 필리핀 라이프워드 미션의 세 번째 수양관이 건축이 됐습니다. Yung Central Luzon Retreat Center po, ito po yung pangatlong retreat center sa Philippine Life World Mission. 수양관이 건축되기까지 한국 교회의 많은 형제 자매님들의 기도와 헌신, 그리고 또한 필리핀 교회의 많은 형제 자매님들의 기도와 헌신과 희생을 통해 수양관이 건축이 되었습니다. So hanggang matapos po itong construction po ng retreat center, alam ko po maraming kapatiran po ay nag-sacrifice at nanalangin para sa itong gawain. 우리가 수양관을 건축한 데에는 분명한 목적이 있습니다. So meron po tayong malinaw na layunin sa ganitong mga gawain ng retreat center. 하나님께서는 이 필리핀 지역에 수많은 잃어진 영혼들이 복음을 통해 구원받기를 원하십니다. So gusto po ng Diyos na mas maraming kaluluwa na ligtas sa bansang Pilipinas. 로마서 8장 28절 말씀에 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루리니라 라는 말씀이 있습니다. Roma chapter 8 verse 28, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. 예, 이 말씀에서 하나님을 사랑하는 자, 우리 구원받은 모든 형제자매님들은 누구보다도 하나님을 사랑합니다. So lahat po ng mga ligtas na kapatiran ay umiibig sa Diyos sa lahat. 그 옛날 다윗도 시편 18편 1절 말씀에 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 라고 고백했습니다. So sinabi naman po ni David doon sa Awit chapter 18 verse 1, iniibig kita Panginoon ang kalakasan ko. 그래서 역대상 29장에 보면 이스라엘 백성들과 또 다윗 왕이 성전 건축을 위해서 금은보화 및 귀중한 것들을 하나님께 즐거운 마음으로 드리는 장면이 나옵니다. Kaya doon sa unang Kronika chapter 29, nakikita po natin kung paano po si David sa kanyang kababayan ay nagbigay ng alay para sa templo. Katulad ng ginto 나와 내 at tila. 백성이 무엇이 간데 이처럼 즐거이 주께 드릴 수 있겠나이까 라고 고백했습니다. Sabi po niya, sino kami at yung mga sambahayan ko na meron kaming ganitong puso na nagbibigay ng kagalakan. 그리고 모든 것이 주께로 말미암았으므로 주의 손에서 받은 것을 주께 드렸을 뿐이니다라고 고백했습니다. Kaya sinabi din po niya, lahat ng mga bagay ay galing sa Panginoon, ibabalik lamang po ito namin sa inyo. 다윗 왕을 비롯한 이스라엘 백성들은 하나님을 사랑하는 마음이 있었기 때문에 즐거운 마음으로 그 모든 것을 드렸습니다. Si David po, si Haring David sa kanyang sambahayan ay nagbigay ng kagalakan para sa Diyos dahil umiibig po sila sa Diyos. 중부로선 수양관 건축을 위해 많은 형제자매님들의 기도와 또 물질적인 헌신이 있었습니다. So para sa itong Central Luzon Retreat Center, maraming kapatiran po ay nag-sacrifice at nagbigay ng handog sa Diyos. 오늘 이 자리에 수양관 입당식에 참석하신 우리 모든 전도인들 또한 형제자매님들 그 누구보다도 주님을 사랑하는 마음이 있다라고 생각합니다. Lahat po ng mga ministers po dito, yung mga kapatiran po dito, alam ko po na umiibig po kayo sa Diyos higit sa lahat.
아까 시작할 때 박동원 목사님께서 중부로선 수양관 건축이 아직 완전히 마무리되지 않았다라고 그렇게 보고를 해주셨습니다. Kaya doon po sa report po ni Pastor Pactongan kanina, hindi pa tapos yung itong mga buong hindi pa tapos, meron pong bahagi na hindi pa tapos sa itong retreat center. 혹시 이 자리에 참석하신 우리 형제자매님들께서 아직 이 중부로선 수양관 건축을 위해서 헌금에 참여할 기회가 없었다라고 하면 오늘을 통해서 중부로선 수양관 건축을 위해 벽돌 한 장 또는 철근 하나를 헌물하는 마음으로 오늘 입당식 이후에 같이 헌금에 참여해 주시면 감사하겠습니다. Kaya sa mga kapatiran po dito na hindi pa nabinigyan ng pagkakataon ng offerings para sa itong retreat center, yung sana sumali po kayo lahat sa offering para sa itong gawain. 앞으로 이 중부로선 수양관을 통해 이 지역에 더 많은 이뤄진 영혼들이 구원받고 계속해서 주님의 몸된 교회가 성장해 가는데 귀한 역할로 쓰임 받을 수 있기를 기도합니다. Kaya nananalangin po ako dahil para mas maraming kaluluwa na naliligaw ay maliligtas sa pamamagitan ng itong Central Luzon Retreat Center. 오늘 이렇게 입당식을 위해 멀리 한국에서 또 괌에서 그리고 필리핀 전역에서 입당식에 참석해 주신 모든 전도인들 그리고 형제자매님들께 진심으로 감사드립니다. So lubos na ako nagpapasalamat sa lahat ng mga ministers sa kayong mga kapatiran na dumalo sa itong inauguration ceremony from Korea, from Guam, sa ibang lugar. 네, 함께 같이 기도하시겠습니다. Manalangin po tayo. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Salamat po amang Diyos na napuspos ng pag-ibig at biyaya. 주님의 십자가의 보혈로 저희를 구원하여 주시고 또한 주님의 몸된 교회 가운데 거하며 주님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 도와주심에 진정 감사드립니다. Salamat po sa inyong pagligtas po sa amin sa pamamagitan ng banal na dugo, sa nananatili po kami sa inyong iglesia. 오늘 특별히 중부로선 수양관 입당식을 허락해 주시고 또 이 자리에 참석해서 함께 주님을 찬양하며 주님의 은혜에 동참할 수 있는 기회를 주심을 감사드립니다. Salamat din po sa itong inauguration ceremony ng Central Luzon Retreat Center upang makaroon po kami ng kagalakan at pasalamat sa inyo. 이 수양관 건축을 위해서 수고하신 박동환 목사님을 비롯한 모든 형제 자매님들 또 한국교회 모든 형제 자매님들께 주님의 더 크신 은혜와 사랑이 함께하길 기도합니다. Si Pastor Pactongan at ibang mga kapatiran na nagsakripisyo para sa itong retreat center, nawa pagpapalain niyo po silang lahat. 이 수양관을 통해 이 지역에 이뤄진 더 많은 영혼들이 구원받고 하나님께 영광 돌리는 귀한 역사가 나타나기를 기도합니다. Upang mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas, gamitin niyo po ninyo, Panginoon, yung retreat center na ito. 필리핀 전역에 복음의 지경을 더욱더 넓게 확장시켜 주시고 계속해서 필리핀 전역에 주님의 몸된 교회가 세워질 수 있도록 도와주시옵소서. Tulungan niyo po kami upang mas maraming iglesia ay maitayo sa bawat panig ng bansang Pilipinas at upang abutan po ng ebanghelyo mas maraming kaluluwa. 오늘 입당식에 참석하신 모든 형제자매님들께도 주님의 더 크신 사랑과 은혜로 풍성히 채워주시옵소서. Sa lahat po ng mga kapatiran na dumalo sa oras na ito, sa kanila po nawa ang mas magandang biyaya at pagpapala. 또한 귀가하는 길도 안전하게 지켜주시길 원합니다. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. 모든 것을 주님의 은혜에 감사드리며 언제나 저희를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo na nagmamahal po sa amin. 아멘. Amen. 네, 감사합니다.